Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Hindi ibinasura ng mga senador ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at sa halip ay naka-archive ito. Ang ibig sabihin daw po ay walang paglilitis na mangyayari hanggat hindi binabaligtad ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito na nagbabasura sa articles of impeachment. Ayun. Ganun pala. Yung pala yun. 19 na miyembro ng Senado ang bumoto para suportahan ang motion to archive ni Senator Rodante Marcoleta. 4 ang tumutol, 1 ang nag-abstain. Tanging si Senador Ping Lacson ang nag-abstain sa pagboto at iginiit na hindi i-preempt ang pinal na desisyon ng Supreme Court. Nilinaw naman po ni Senator Alan Peter Cayetano na ang pag-archive sa reklamo ay nangangahulugan na habang ito'y itinuturing ng patay sa ngayon, ay maaari pa itong buhayin. Yun. Kung sakaling baguhin ng Supreme Court ang kanilang desisyon sa gitna ng mga nakabinbing motion. Isyu ng bayan, katotohanan, dos. Pag may dim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta po kayo? Mga textmates, mga text partners, mga kapuso, mga kapatid, mga kapamilya, mga kapitbahay, mga trolls, Ayan. mga buzzers. Ayun, kasama rin kayo. Ayos ba kayo dyan? Gising na ba kayo? Agreeing kayo? Early to bend, Early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise. yun, kailangan. Nabusog ba kayo sa matinding debate ng mga senador kahapon? Talaga, kung makikinig kang mabuti at ikaw walang kinikilingan, Walang pinoprotektahan. serbisyong totoo lang,
Tuwing magsasalita ang magkabila, tuwing magsasalita ang pro-impeachment, oo nga no, mapapaganon ka eh. As pag magsalita naman ng anti-impeachment, naman pala, yun naman pala eh. Ganun naman pala. Talagang pabalik-balik ka lang eh. Ganun talaga. Kaya dahil pare-pareho silang may magagandang puntos, pare-parehong gumagamit ng referensya. At meron niyang isang pagkakataon, pareho ng sinitas eh. Parehas pa ng Pareho ng sinisitas. sinitas, mali lang, magkaiba ng interpretasyon. Tingnan mo na yan. Kaya talagang matututo ka. Kaya sa panig nating mga tagapakinig lamang, dapat marunong tayong mag-discern. Kailangan marunong tayong mag-imis-imis, sabi nga, no? Mag-ayaw-ayaw. Mag-ayaw-ayaw. We should know how to distinguish. Ayun. Kaya mahirap yung nabasa ko to sa ganito eh. Ito tama. Hindi, kailangan ikaw para ka ding judge na ano ba tama dito sa dalawang to. Lahat naman merong political bias, di ba? Ganun naman. Kahit sino naman eh. Laging merong bias. Mukhang hindi tayo makakapaniwala. Mahirap paniwalaan ng isang taong nagsasalita, lalo na't kung issue ng political, sasabihin niyang objective siya. Hindi, walang ganun. Kahit sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, meron nga mga nagpapakilala dyan ng mga analyst, pang mga political analyst, mga ganyan. Meron ding mga economist, mga ganyan. Meron. Pero yung laman ng kanilang sinasabi, ay may kinikilingan. May political leaning. Meron talaga, hindi talaga pwede. Hindi mawawala. Tayo nga lang kumbatsero eh. Tayo nga lang na mga ordinaryong tao eh. Kapag kung sino yung, halimbawa, kung sino yung madalas mo nakakausap, somehow yun yung parang nakakakampi mo na eh. Dahil laging panig niya ang napapakinggan mo. At ito pa isa, at I'm sure ganun din kayo. May mga tao po na kung sino yung una niya narinig, yun na, ang kanyang paniniwalaan kahit na may magpaliwanag pa na kabilang panig. Nakaakit sa iyo eh. Yun naman ang hindi maganda. Ayun, tama yun, kumbatsero. Hindi ho maganda yung ganun. Kaya napaka-importante po na bago tayo gumawa ng opinyon o kaya gumawa ng konklusyon, makinig muna tayong mabuti. Timbangin natin pakinggan lahat ng magkabilang panig. Hindi okay lang na sabihin, maaaring yung iba sabihin na napaka-gullible mo naman. Ano ba sa Tagalog yun? Mapaniwalain ka naman. Sinabi lang nito, naniwala ka. Pag sabi nitong kabila, dito ka naman naniwala. Hindi naman sa sinasabing ikaw naniwala ka agad. Kundi tinatanggap mo kung ano yung sinasabi, information na ibinibigay niya, at ikaw sa iyong sarili, doon ka ngayon na magbabase ng iyong kung ano yung magiging paninindigan mo. Tama, yun ang importante. Pero pinaka-importante sa lahat, kumbatsero, sana naman, ang inilalahad ng ating mga mambabatas ay facts. Ayan. Ngayon, tatanungin natin, naging objective ba ang mga senador sa kanilang pagboto? Ang malinaw doon, hindi. Natural hindi. Kitang-kita naman eh. Hindi pa nga nagbobotohan, alam na natin kung ano ang kanilang lining. Alam na Tsaka doon lang sa pagkakaroon nila ng magkakaibang interpretasyon sa isang provision ng rules o batas. Doon kitang-kita mo kaagad ng leaning. Talaga, kumbatsero. Kaya at the end of the day, ito pong ating lipunang ginagalawan ay demokrasya. No? Hindi po democracy democracy. Bagamat sabi ni Lee Kuan Yew, what you have in the Philippines is not democracy, but democracy. Parang totoo nga. Para kayong mga baliw. Parang gano'n ang dating. Kasi sa sobrang nating kalayaan, kalayaan sa pagsasalita at umalpas-alpas na ng mga bansang dati iniiwan, nasa puwitan lang natin. Ang South Korea, nasa puwitan lang natin dati yan. Ang Singapore mismo, tambakan lang kung ano yan dati. Eto ngayon, yung Vietnam, na kailan lang nakatikim ng escalator. Ngayon, sabi ng iba, after a few 5-10 years, ma-overtake na tayo ng Vietnam. Mukhang hindi ho. Hindi na. Tapos na ang laban. Tapos na boxing. Ang dami na nilang motorsiklo. Jerry Bart at Anthony Taberna sa 2x2
sa DZRH. Kayo po mga textmates, mga text partners, anong say nyo? Anong say ninyo sa desisyon po ng Senado? Ito may paliwanag sila dito ha. Ito po kasi ang nangyari, may desisyon ng Supreme Court. Effectively, ang desisyon ng Supreme Court, walang impeachment trial na dapat maganap. Void ab initio. Void ab initio from the beginning. Ibig sabihin, from the beginning. From the beginning. Ay sablay. Walang ganun. So wala pong magiging impeachment laban kay VP Sara sa loob ng isang taon or until February 5 next year. Ayan, Yun po yung timetable, ano? Pero sabi po nung iba, hindi. Dapat ituloy ng Senado yung trial na yan. Huwag pansinin yung Supreme Court na yan. Hindi naman tama yon sa paningin ng iba. Paano mo naman hindi susundin ng Supreme Court? Ang tawag nga sa kanya Supreme Court. Dapat sila yung pinakahuling magsasabi kung alin ang dapat gawin o hindi. Kung merong issue ng magkakaibang paniniwala o interpretasyon sa batas, sila ang may final say. Kaya ang naging botohan po ng mga senador ay hindi ibasura. Hindi daw po ibasura ang impeachment complaint laban kay VP Sara pending appeal o pending motion for reconsideration na inihain po dyan sa Supreme Court. Ano ibig sabihin? Ito, pinaliwanag po ni Senator Alan Peter Cayetano na ang pag-archive daw po, by the way, ang banner story po ng mga dyaryo ngayon, ito po, halimbawa, Philippine Daily Inquirer, Senate votes to archive Sara impeachment case. Ayan, Manila Bulletin, ganun din. Senate archives VP Sara impeach raps. Ito, yung itong Philippine Star, Kumbachero, ang nakalagay, Senate archives VP Sara impeachment. At ito po namang Tempo, ito po ang sinasabi, beware of tuklaw. Hindi yan. Minadampot ko rin. Ang Manila Times iba rin, Kumbachero. Maganda rin kasi balita na yan Maganda itong balita ng Philippine Star, ng Manila Times. Hindi pa yata tayo nakakabayad. Eto may ilan, magkano to? Magkano yung utang natin? Hindi pa yata tayo bayad. 1,603. Rice importation halted for 60 days. Yan po naman ang isang malaking balita din po ngayon. Mukhang Manila Times lang ang nakapag-banner story nito. Ito raw po'y ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos starting September 1. 60-day suspension of all rice importations to protect local farmers. Reeling from low prices for palay or unmilled rice. Ito po ay announcement mula kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez. Matapos daw po ang pagmi-meeting ng Pangulo at ng mga miyembro ng gabinete. Kasama niya kasi yung karamihang gabinete diyan sa habang nandiyan habang nasa India. Sinama na niya yata yung karamihan para hindi yung hulug-hulugan pa yung mga impormasyon. Isahan na lang. Total naman andito tayo kasi hindi na regular na ginagamit pero mahalaga pa rin sa kasaysayan o dokumentasyon. Ayun. So mahalaga pa rin pala ito. Mahalaga pa rin, Kumbachero. Kaya kung kailangan mo, pwede mong puntahan yung archives. May mga pwede pang tayo dito. Tama pala yung paliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano na kapag sakaling magbago ang desisyon ng Supreme Court, pwede talagang buhayin. Buhayin ang patay. Ayan. Huwag mong buhayin ang bangkay. Ayan. Sinasabi natin. Lazaro! Parang ganun. Yun pala yun. So yun po yun. Kaya bagamat na yung iba nangangawa na dito, pero pag sinabi po ng Supreme Court, say 2 months from now na, nako, mali pala yung desisyon natin sa napakalayong posibilidad na mangyari man yun, mali pala tayo. Baguhin natin. Wala palang, hindi pala sakop ng 1-year bar rule itong Sara Duterte impeachment. Pwede bang magbago yun? Kahapon may mga binabanggit si Senator Risa Ontiveros na may mga nakaraang unanimous decision unbanked na nabago, nabaliktad. Meron siyang mga ilang
binanggit doon. Mga kaso. At mayroon din akong nabasa kong batsero na merong portion sa decision na binabanggit na galing sa report ng ABS-CBN na na ngayon ay nagbigay daw po ng statement ng ABS-CBN, sinasabing wala kaming ganyang report. Ano bang report 'yon? May kinalaman sa teka, hinahanap ko lang Sandali lang po at sandali lang po. Naka-archive po kasi yung hanapin ni Kumbachero. Narito po. Ang binabanggit po sa report ulat ng ABS-CBN, isang paglilinaw. Narito po. Pakinggan po niyo. Nawala po. Yan ang hirap pagka hindi magaling yung nag-archive. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Ito pala kumbatsero, may nakalagay for Sir Angel. Ganun para sa kanya pala yan. ABS-CBN nilinaw. Happy birthday nga pala kay Kong Angel. Ayan. Kung gusto po ninyong makatikim ng tangerine chocolate ng libre habang hindi pa kayo inaantok. Bukas birthday. Bukas di ba? Bukas 8-8 yan 8-8 yan. Ito po, nilinaw daw po ng ABS-CBN na wala. Ano daw? Walang itong ulat na ipinadala wala itong ulat na ipinadala ng Kamarang Impeachment sa Senado nang walang botohan sa plenaryo na ginamit ng Supreme Court sa desisyon nito. So in other words, meron palang binanggit na batayan ang Korte Suprema na ang batayan ay report mula sa ABS-CBN. Sa ABS-CBN. At parang ang sinasabi ng Supreme Court, tama ba itong intindi ko? Ang sinasabi ng Supreme Court itong desisyon namin kasi inulat ng ABS-CBN na hindi naman sila nagbotohan Parang ang dating isa sa mga pinagbasihan nila sa kanilang desisyon ay report mula sa ABS-CBN. Naglabas ng paglilinaw. Ganun ba kahina ang mga taga-Supreme Court? Sige, kasi binanggit nga daw doon sa decision na mayroon silang sa footnote na mayroon silang kinuha na report na merong report ang ABS-CBN. So kung hindi kasama sa decision yun, wala yun. Hindi nababanggitin. Pero nakalagay sa footnote. Ang tanong natin, ano ba ibig sabihin ng footnote? Paa yun, paa. Paang merong nakasulat. Ayun, sinulatan ng paa. Naglabas po ng paglilinaw ang ABS-CBN News kaugnay ng isang bahagi ng desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang unconstitutional ang impeachment. Binigyang diin ng network na hindi nila sinabi sa kanilang mga ulat na ipinadala ng Kamara sa Senado ang articles of impeachment nang hindi ito inaprobahan sa plenaryo. Saan kaya na fake news ba yung Supreme Court? Mukhang kailangan so maaari po palang magbago ang desisyon ng Korte Suprema batay dun sa paglilinaw na ginawa ng kwan. Ito yung dahil parang ang dating merong mali. Ito palang binabanggit nating footnote ay sa page 8 ng desisyon ng Korte Suprema. 97 pages po yung desisyon na yan. Puntahan po niyo yung page 8 at sa footnote 30 sa page 8 ng desisyon ay ginamit po ng Korte Suprema na batayan ang ulat daw ng ABS-CBN. Ang artikulo daw po ay nakasulat ganito. More than 200 members. Naging ngongo na naman. Ba't ba yung mga taga-ABS-CBN na nagiging ngongo? More than 200 members of the House of Representatives on Wednesday signed an impeachment complaint against Vice President Sara Duterte after more than a month of seeming inaction on complaints filed against her by members of civil society. At the House plenary session on Wednesday, 215 of 306 House members supported a fresh complaint against Duterte, whose spending of confidential funds has come under scrutiny. So ito pong binabanggit sa ulat na ABS, walang botohan. Daw. Kundi sinuportahan lang
complaint. Ganun ba ang ibig sabihin, Attorney No Case? Ayun na. Magkakaalaman na ngayon dito kung ano ang magiging ending dyan pagka yayamang may paglilinaw na ginawa ang ABS-CBN. Oras po natin, Achi, Mr. Jelom Tang. Ay, nawala. Ayun. Dito ba yun? Ayaw Binigyayabangan niyo pa naman ako. Wala eh. Ayun. Lakyam, Japchit, 6:27 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Balitang makatotohanan, balitang maaasahan, ACS Balita. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, bilang ng mga Pinoy na walang trabaho kumonte noong June. Mga pasaherong may national ID may libreng sakay sa MRT3 tuwing Miyerkules ngayong buong buwan ng Agosto. Importasyon ng bigas sinuspinde ng Pangulong Marcos sa loob ng 2 buwan. Pasang Mazda humirit ng pisong taas pasahe sa mga pampasaherong jeep. Lola patay sa sunog sa Quezon City. 3 naman ang sugatan sa sunog sa Maynila. At OFW galing Kuwait nasawi matapos atakihin habang pauwi sa Dumaguete City. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Bumaba po sa 3.7% ang unemployment rate sa bansa nitong Hunyo. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 1.95 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mababa ito sa 3.9% na naitala nung sinundang buwan ng Mayo, pero mas mataas kumpara sa 3.1% unemployment rate na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. May libreng sakay ang MRT3 sa mga pasaherong gagamit ng national ID sa pagsakay ng linyang ito. Epektibo ang libreng sakay sa bawat Miyerkules ng buwan ng Agosto ngayong 2025 mula 9 a.m. hanggang 11 a.m. at 6 p.m. hanggang 8 p.m. Yun. Ayon sa MRT3 Management, alinsunod ng libreng sakay sa layunin ng Pangulong Bongbong Marcos na mapalaganap ang paggamit ng national ID para sa mas madaling mga transaksyon, pampubliko man o pribado. Kailangan lang na ipresenta ang physical ID, printed paper o digital copy version ng kanilang national ID security personnel sa security personnel sa service gate ng anumang istasyon ng tren o ng MRT3. Bumibiyahe ang MRT3 mula EDSA Taft Avenue, Pasay City hanggang sa abot naman ng North Avenue. Mula MRT North Avenue hanggang EDSA. Ayun, tama. Samantala, sinuspinde ng Pangulong Bongbong Marcos ang pag-aangkat ng bigas ng Pilipinas sa loob ng 60 araw. Ito ang bunga ng konsultasyon ng Pangulo sa kanyang mga gabinete na kasama sa state visit sa India. Ipatutupad ang suspensyon sa importasyon mula unang araw ng Setyembre. Layo ng hakbang na maprotektahan ang mga lokal na magsasaka sa mababang presyo ng palay ngayong panahon ng anihan. Humirit ang isang transport group ng pisong provisional fare increase sa mga pampasaherong jeepney nationwide.
Ayon kay Obet Martin ng National President ng Pasang Mazda, mag-ain sila ng motion sa LTFRB para igit ang pisong provisional fare sa mga pampasahirong jeep sa harap ng serye ng mga oil price increase. Sinabi ni Martin na noon pang Hunyo pa sila humihirit ng taas pasahe nang pumalo sa 5 piso ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, ngunit kumalma ang presyo ng petrolyo na magkaroon ng ceasefire sa pagitan ng Iran at Israel. Kahapon tumaas ng 1.20 kada litro ang presyo ng diesel, ang ika-4 na beses na magkasunod sa linggong oil price hike. Alas 6:34 ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agring gayon, gising na. Isang lola ang nasawi matapos matrap sa sunog na sumiklab sa isang 4-story townhouse na katabi ng Home for the Aged sa Barangay Sacred Heart, Quezon City, bandang alas 4 kahapon ng hapon. Nasawi sa sunog ang 87 anyos na si Lola Teresa na isang bedridden. Natagpuan ito sa sahig ng kanyang kwarto. Tinangkapang sagipin ng caregiver ang biktima, ngunit mabilis ang pagkalat ng apoy. Samantala, 3 naman ang sugatan kabilang isang bumbero sa sunog na tumupok sa mga kabahayan sa Aroma Temporary Housing sa Tondo, Maynila. Ang sunog na sumikla bago mag-alas 10 ng umaga kahapon ay umabot sa Task Force Charlie at idineklarang fire out pasado alas 4 ng hapon. Nasawi naman habang nasa loob ng bus pauwi ng Dumaguete ang isang babaeng overseas Filipino worker galing sa Kuwait. Kinilala ang overseas workers ng OWA ang OFW na si Wilma Ausa na inatake sa puso habang nasa loob ng bus pauwi sa kanilang probinsya. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, umuwi ang OFW dahil tapos na ang kontrata. Pero kumukuha pa sila ng karagdagang impormasyon dahil may iba pa umanong dinaanan si Auza bago umuwi ng Dumaguete. Nakikipag-ugnayan na rin ang OWA sa pamilya ng OFW para magbigay ng tulong. Matatandang nag-viral online ang larawan ng OFW habang nakaupo sa bus at walang malay nang may mag-post na netizen kaugnay sa nangyari sa kanya. Kawawa naman yung... nakita mo ba yung picture? OFW na yun, nasa kumbachero. Bus, pauwi pa lang. Saka na-imagine ko yung mga OFW na uuwi na napakahaba ng biyahe, kumbachero. Tapos economy. Naka-economy. Alam mo naman, mga budget airline pa nga kadalasan ang sinasakyan para makatipid. Tapos ang bagahe ay talagang bawat lampas mo kasi yung excess baggage, ang laki din ng babayaran mo no? Hanggang ano lang yan, karaniwan, di ba? 30 kilos. Depende sa haba ng biyahe. Yung iba, 25 kilos nga lang. Kaya nga, siguro, ito, magandang pagkakataon. Sabi nga nung kausap ko kanina, si Kuya Arnold, magandang pagkakataon na total naman, OFW, bagong bayani ang mga yan. Baka pwede, kapag ka talagang legit na OFW, sagutin na ng gobyerno yung extra baggage. Ayun. Ganda nun. Diba, extra baggage. Problema kasi nila lagi yan isa lang, pagkakasya sa ganito. Tapos yung iba, pipiliting i-hand carry na lang dahil walang babayaran doon. Tapos talaga naman kabagabag. Yung iba, i-hand carry. Tapos sisitahin. Naku, hindi na pwede yan. Naku po, inang. May iwan yun. Iiwanan yun. Sigurado, stressful yung sitwasyon na yun, kumbachero. Ay, nako. Ayun, mga taga-OWA, mga taga-Department of Labor, mga taga-Department of Migrant Workers, baka pwede. Ulitin natin, ang tawag natin sa kanila, bagong bayani, they keep the economy afloat. Ganun natin sila ituring, pero lubos-lubusin na natin. Marami ng mga benepisyo na kukuha. Yung airport lang, maganda na yung... Maganda na may lounge na sila dyan. May lounge dyan, may tapos exclusive... wala silang, ano tawag doon sa tax? Travel tax. Na binabayaran. Binabayaran. Tapos may exclusive kwan sila. May exclusive immigration counter. Ayun. Maganda na po yan. Malapit nun sa lounge. Sa Terminal 3 po yung tinutukoy natin. Lubos-lubusin na natin. Baka pagka legit na OFW, ulitin natin, legit
sagutin na ng natin. Halimbawa, singilin ng airline na lumagpas ito na may limit lang din naman. May limit siyempre. Halimbawa, lumagpas lang ng mga 5 kilo at 25 kilos lang dapat, naging 30. Yung excess na yun, pwede nang singilin ng airline sa OWA. Sa OWA. Dami-dami ng pera ng OWA. Hindi naman bangko yung OWA. Gastusin ninyo yung pera. May provident fund na meron yan. Pwede yan. Ay, nako. Nakikiramay po kami. Ano pangalan kong batsero? Asan na ba? Saan ko ba nailagay? Nakakaawa. Ito. Si OFW galing sa Kuwait, si Wilma Auza. Wilma Auza. Na natagpuan lang, mayroon lang netizen nakapansin na nakalugmok na dun sa kinauupuan niyang sa bus. Tapos magkano ibibigay sa pamilya? 10,000. Ay, nako. Susunod! Tito Boy! Naku, naalala nyo ba yung binabalita ni Kuya Angel nung isang araw na binalita rin natin? Yung may kinalaman sa bahay na pagising mo sa umaga, ay ang ganda ng tanawin. Hindi yun. Hindi ba yun? Tungkol doon sa tsokolate na galing Davao na ngayon ay tinatanim na sa Quezon dahil kinuha ni Dr. Helen Tan. Hindi din yun. Hindi rin yun. Mainam din naman yun. Yung pag ininom mo, tulog ka. Hindi rin yun. Hindi rin ba yun? Ano ba? Ito ay tungkol sa isang issue dyan sa Tarlac City na may mga opisyal ng City Hall dyan na nasuspindi pa ng ombudsman dahil sa tuli. Libreng tuli. May mga multong nagpatuli. May mga multo daw pong nagpatuli. Kaya ito daw po ay bloodless na tuli. Totoo pa yun? At ang tawag daw Angel's Cut. Angel's Cut? Hindi German Cut. Hindi. Angel's Cut. Angel's Cut. Pambira. Kung Angel, ikaw ba ang gumawa nito? Kung Angel? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:41 ng umaga. This time check is brought to you by ACS. Ang makakaligtas, walang palitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Magada morning! Ano bang araw today, Gumbatsero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita! Labing tatlong opisyal po ng City Hall ng Tarlac. Ito po yung mga dati at mga kasalukuyang opisyal ng City Hall ang sinuspinde ng tanggapan ng ombudsman for 6 months. Ito ay preventive suspension na may kinalaman daw po sa libreng tuli project. Diyan po sa Tarlac City. Ang kaso ay isinampa laban sa mga miyembro ng Bids and Awards Committee at ilan pang mga top officials ng Tarlac City Government may kinalaman sa Tuli Project noon daw pong 2017 at 2018. Matagal na pala. At ang nagsampa ay mga dati at mga kasalukuyang konsyal ng Tarlac. 5 at mga 5 incumbent at mga dating Tarlac City Councilors ang nagsampa ng kaso sa ombudsman na ang ginamit po nilang batayan ay ang report ng COA. Report ng COA tungkol sa di umano ay mga ghost deliveries at overpriced na gamot na ginamit sa pagtutuli.
Ayan. Mali, samantalang nung tayo tinuli, wala namang ginamit na gamot. Daong bayabas lang. Yung usbong lang eh. Oo nga. Ba't ba ngayon napaka magastos ng magpatuli? Oo, saka ngayon kasi kung ano-ano pang mga style eh. No? Oo, kung ano pang pangalan. Sa amin dipokpok lang eh. Dive ka na sa ilog. Tapos palalambutin na yun. Palalambutin na para walang dugo. Mas maganda kung sa dagat. Dahil mas mabilis daw gumaling kapag pagkatapos. Dahil may asin eh. May asin. May asin. Ano pinag-uusapan natin? Kausapin lang natin kung magtanong tayo sa isang marunong magtuli. Siya ba yung nagtuli mismo? Siya ba yung nagtuli? Hindi ba? Hindi ba siya? Hindi, pero parang doktora siya eh. No? Parang doktora natin kasi. Si Ma'am Emilu Vega. Siya po ay dating miyembro ng Tarlac City Bids and Awards Committee. Hindi naman sa Bids and Awards Committee. Miss Emilu, magandang morning. Magandang morning, ma'am. Si Katonying po at saka si Ka Jerry. Good morning po, Katonying, Ka Jerry. Kayo po ba doktor? Parang may mga gamot kayo sa likod. Mga gamot po ba yung mga nasa likod nyo? Mga libro po ito. Hindi po ako doktor. So hindi po kayo nagtutuli, ma'am? Hindi po. Hindi po. Opo, pero kayo po... Sorry po. Tapos nakaputi pa naman Nakaputi pa naman kayo, ma'am. Tapos ang buhok ay maganda pagkakapusod. Para malinis po, Katonying, Ka Jerry. Opo. Okay, kasama po kayo dito sa mga pinatawan. Kasama po ba kayo sa mga pinatawan ang 6-month preventive suspension? Kasama po, Tony. Opo, pero kasama po ako doon sa 13. Opo, kayo po ba ay kasalukuyang empleyado o opisyal ng city government? Hindi na po, Katonying. I'm separated from the service since June po. Opo. Wala na po ako sa City Hall. Pero bakit kayo magiging subject ng preventive suspension kung hindi naman kayo empleyado ng gobyerno? Yun nga din po, Katonying. But we're still waiting for kung ano po yung magiging action ng ombudsman din po regarding this. But I'm no longer part of the city government as of June. This year. Linawin lang natin. So kayo'y dati sa Bids and Awards Committee under whose administration, Ma'am Emilu? Yung dating mayor po na congressman na po ngayon, si Mayor Congressman Christy Angeles, na pinakita niyo din po nung program po ninyo nung Monday. So si Congressman, dating mayor, ngayon ay Congresswoman Christy Angeles. So kaya kayo wala na sa City Hall dahil tapos na nga yung term niya. Nakasama po ba kayo sa Congress? Kasama po ba kayo sa Congress ni Mayor Christy, ni Congresswoman? Yes po, sinama niya po ako sa Congress as consultant. Consultant, hindi as kayo po ba ano ang papel niyo sa Bids and Awards Committee, ma'am? Sa pagkakatanda ko po, kasi parang ito po yatang transaction na to was 2017 or 2018, if I remember it correctly. Nung time po na yun, I think I was a member of the technical working group. Pero I think mga 2018, doon lang po ako naging member ng BAC. But I started as a member of the technical working group of the BAC. Not as a BAC member. Opo. Tapos, nitong mga current o incumbent at mga dating konsihal ng Tarlac City, kailan po? Anong petsa? Hindi po ako familiar kasi kung anong date po nung complaint nila. Pero we received the notice from the ombudsman this July po. I think July. Or mga or second week ng July. Second week ng July. Pero suspension na po yung natanggap nyo o yung kaso po ba? Kayo po ba ay binigyan ng kopya ng kaso na napaka-sensitibo ng Supreme Court yan sa due process, ano? Kayo po ba, nung pinailan ng kaso o pinailan ng complaint, pinadalan ba kayo ng complaint? Na-inform ba kayo? Na-inform ba kayo na kayo ay kinakasuhan?
Ako po personally, wala pa po ako nare-receive. I just don't know kung yung mga kasamahan ko po is may na-receive na, nakakopy ng complaint. Pero ang nakita ko pa lang po sa end ko po is yung notice of preventive suspension na po. Suspension ang na-receive for mo. the copy of the complaint. I'm yet to, So, hindi nyo alam na kayo pala'y kinasuhan, nalaman nyo na lang ngayon na kayo sinususpindi na, sinususpindi kayo sa trabahong wala na rin kayo. Wala na kayo sa trabaho na yun. Ako po, sa first team, ako po, yung isa sa mga yun, wala na po ako na sinususpindi nga po ako. Opo. Anyway, natatawa lang tayo sa Medyo nagulat po ako na ako'y nasususpindi nga po sa trabaho na wala naman na po ako doon. So bago po lumabas yung preventive suspension, kayo po ay una, hindi nyo alam na may kaso kayo. Pangalawa, hindi po kayo, of course, dahil hindi nyo alam yung may kaso kayo, hindi kayo nagkaroon ng tsansa na sumagot. Kasi ano sasagutin nyo kung hindi nyo alam yung kaso? Ganun po ba ibig sabihin? Yes po, Katunying. Parang ganun na nga po kasi yung notice of suspension po, alam ko na post, parang may mga nakita na po ako online din eh. So nabasa na rin po yata ng iba sa public yon. Makikita naman po doon na wala pong ina-ask from the respondents kung sasagot ba kami, kung ano po yung gagawin namin. It's a notice of suspension lang po as is. So there's wala pong in-ask sa amin na sagot or answer or anything. Walang counter affidavit na katulad nung nakikita natin na may affidavit complaint tapos yung respondent bibigyan ng chance ang makapag-file ng counter affidavit. Yun ang normal eh, ano? Parang normal. Opo, okay. Ang binabanggit po dito sa report, meron daw pong mga ghost o mga multo na tinuli. Ma'am, natutuli pala kayo dyan ng multo? Yun nga po, ghost tao na tinuli. Meron po kasi kaming, yun po kasing the former administration has always been transparent with its programs, yung mga programang ginagawa niya. So regarding po sa mga operations niya, programs niya, like ito pong pinag-uusapan natin ngayon, yung tuli, ano, makikita naman po sa pages ni former mayor na may mga tinuli pong tao, hindi po sila mga multo. So yung deliveries po na naging itong complaint nila, na sinasabi nilang ghost deliveries, nandun po yung mga items. Kasi may mga tinuli din po. So we have pictures to prove that as well. And completed naman din po yung mga documents namin to prove that the deliveries are there. And idagdag ko lang po, Katunying and Jerry, not just for this transaction po, but for all of the transactions na ako po, as far as I'm concerned, na back member po ako and back TWG, lahat po ng mga deliveries namin were evidenced by delivery receipts. Miss Emilio, ano po yung sinabi niyo? Lahat, naputol kayo din, lahat ng deliveries ninyo, ano? May delivery receipts po kami, and as a matter of fact, nagbibigay din po kami ng letter palagi sa COA. Every time there is a delivery, we invite the COA to inspect the delivery and the items na being delivered. So, ini-involve po talaga namin yung COA sang-ayon sa batas na every time na may item, nandito na po yung item, magle-letter po kami sa COA na nandito na yung item, and we invite them na i-inspect po yung item upon delivery para makita na din po nila na the items are there. Ito po, ang binabanggit po kasi dito ay ghost deliveries ng more than 50 million pesos na without inspection records, overpriced medications worth 7 million, tapos daw po yun daw pong supplier walang proper FDA licenses or approvals. At yan ay COA report. Ang pinagbasihan daw ay COA report. Ito yung news item na itong binabasa ko news item. Pero ang sabi nung mga doon sa mga unang news article, ang pinagbasihan sa pag-file ng kaso ay COA report. Tapos ang sinasabi nyo ngayon, lahat ng transaction nyo may COA-ng nakatingin dyan? Yes po. Kasama po bang it's evidenced by documents naman po if i-ask po kami.
So kasama po Wala. bang kinasuhan yung taga-COA? Kasi sabi nyo, yung COA Wala. nandyan all throughout, kasama yung COA. Ibig sabihin, nire-report nyo sa kanila, may conforme naman siguro ng COA o may pirma ba yung COA dyan na okay to? Meron po kaming documents naman po if kailangan mag-present, we have the documents din po to prove. Meron po bang COA findings o COA report na nagsasabi otherwise do sa inyong claim, Ma'am Emilu? May nabasa kayo? May nakita kayong ganon? Not that I know of po wala itong ghost deliveries na sinasabi nila eh. So ghost COA report 'yon. Ghost COA report 'yon, ma'am. Puro ghost pa. Kaya po nagulat po kami dun sa ghost deliveries. Kasi makikita nyo naman po, ayan, naka-flash po ngayon yata sa screen natin yung mga pinuli, yung mga programs po. Na the programs were held, ayan po yung date, 2017. And I think yung date din po sa complaint was 2017-2018 programs. So makikita nyo naman po yung mga tao na nandyan. Andun, maraming tao. Eto ma'am, so kung sakaling, kasi nagkakabintangan ng ghost, ghost tuli, ghost COA report, kung sakasakali ho bang ipatawag yung mga tinuli na yan, sila ba willing na humarap? Gano'ng karami po kayo? at patunayan na sila nga'y tinuli ng ganitong panahon? At hindi po sila mga potso. I think may mga kakilala po ako na tinuli dyan na adults na ngayon. Na pwede natin i-present kung kailangan. But you're asking din po, no, Katon Yingka, Jerry, kung may COA findings po ba regarding this? Nung time po kasi na yun, 2017-2018, wala po kaming naging COA findings about this eh. So ngayon lang pong late lumabas ito, I think, ito lang pong hindi ko na po sabihin kung ano yung date, pero ngayon lang po lumabas. May nakalagay po dito sa... May nakalagay... 2018 na inano to ng COA, wala po kaming notice of disallowance. Meron pong special audit findings na binabanggit dito sa news item na noong 2024, special audit findings ng COA noong 2024. Actually, medyo mysterious talaga siya, kumbachero. Kung 2017 pa tong kaya tuli, ngayon may mga asawa na tong mga ito. Kung mutain ang mga anak nito, kung may mga muta ang mga anak nito, hindi natuli yan. Kasi sa amin sa Nueva Ecija, sa amin mo ma'am sa Nueva Ecija, pasensya na, may asawa na ho ba kayo, ma'am? Meron na po. Okay. At least may asawa na kayo. Sa amin ho sa Nueva Ecija, kapag ka daw ang tatay ay potso, ibig sabihin hindi natuli, ang mga anak ay mutain. Kaya kapag ka yung mga pinakitang ebidensya, ito po, ang mga anak nito puro mutain, patay kayo. Patay kayo, ibig sabihin hindi natuli yun. Mga gaano karami po ba yung mga beneficiaries niyan, yung gaano kalaki po ba ang mga ginastos ng city government diyan sa tulian noong 2017 saka 2018? Ako hindi ko po kasi masabi ngayon yung exact figures, pero sa tinitingnan ko po 50 million po yata yung sinasabi nilang amount, no? Yes. I'm not sure kung ganun po kalaki yung ginastos for this program. But this program has been an ongoing program po kasi ng former mayor natin. So hindi lang po to 2017 program. Nagtuloy-tuloy po kasi ito up to hanggang sa nag-exit po siya sa city government. Opo. Okay. So ang kaso, teka muna. Parang below 1 million lang po yata yung transaction sa pagkakaalam ko. So baka itong 50 million is aggregate nung the whole program na po, not just 2017 eh. Ganon. Teka muna, ang kaso daw po ay graft, plunder. Baka dahil more than 50 million. Parang dun naman po sa notice, Katunying, parang hindi naman. Parang serious dishonesty, parang negligence,
or grave misconduct. Ganun po yung mga nakalagay doon sa notice administrative case po yung notice na pinadala sa inyo, hindi criminal in nature. Sa pagkakaalam po hindi po sila criminal in nature. And also another din po, Katunig, since notice of preventive suspension pa lang po yung natanggap namin, I believe wala pa pong case na pinafile ang ombudsman against us. It's just the complaint pa lang po muna. And as far as I know, reading the notice of preventive suspension, parang under investigation pa lang naman po ito if there's going to be a case. Yes, opo. Ganun ba, yan naman po ang nature ng preventive suspension para po hindi magalaw yung ebidensya at saka hindi ma-impluensyahan ang mga testigo. Well, at least ang sinasabi nyo ngayon, you are willing to respond to this officially, formally, dito po sa kaso kung meron po kayong kasong makikita dahil sa hindi pa kayo nakakita. And also po, nabanggit niyo po kasi kanina yung yung special audit in 2024. Yes. Actually, nasagot na po namin yun yung 2024, and we've already given COA all of the documents that they need to answer all of the yung nandun po sa kanilang observation or sa kanilang report. Binigay na rin po namin sa kanila. May AOM. And so far po, wala pa pong action kasi ang COA proper. If we're talking about the special audit report. So talagang medyo na-shock po kami, nagulat na biglang may ombudsman case na may complaint na po sa ombudsman na naging basis yung COA report. Samantalang ang COA, wala pang naging action regarding. Pero dito sa article na binabasa namin, hindi impleaded si former Mayor Christy Angeles. Puro mga tauhan ng City Hall lamang Opo, that po I can't answer kasi I think it's the complainants who filed the case baka sila yung namili kung sino po yung, diba ganun po sa complaint. So that I can't answer why, bakit. Pero I think din po, kung titignan naman din po kasi natin, siguro dahil dumaan sa back ito, so kami po yung finailan kami po yung dinaanan nung transaction Opo. O, sige po, magpapadala na lang kami ng mga Ghostbusters dyan. At sa lugar. Pero kung gusto nyo mong interview yung mga natuli, pwede naman kami mag-present sa inyo. pero wag nyo na sa aming ipakita yung ebidensya. yung Exhibit A. Opo. Ma'am Emilio. Ako po ngayon, Jerry Katuning, medyo nakaka-smile pa. Kasi yun nga po, nasabi nyo kanina, wala naman na po ako doon, hindi po ako na-affect nito. Kung alam niyo yung batas, hindi po ako affected. But yung mga kasama ko po kasi na nakatrabaho ko before na nandoon pa, they are the ones na talagang gravely affected by this. Kasi 6 months suspension means wala pong sweldo. Totoo po yun. We're talking about ghost deliveries, ghost tuli. Ghost month po ang August. So, medyo nakakalungkot po ito sa mga kasamahan po namin na apektado. So, yung mga ang tinutukoy yung mga career tulad nito may yung city treasurer, city accountant at city health officer. Saka hindi lang yung walang sweldo yung reputasyon at yung pag-aalala mo na ikaw kakasuhan, napaka bigat napaka-stressful nun. Ma'am Emilio, salamat po sa pagkakataon na bigyan niyo po. Magandang umaga po. Salamat po, Doktora. Thank you very much po for this opportunity, Katuning, Jerry. Maraming salamat for airing our side, for giving us the opportunity. Thank you po, Doktora Emilio Vega. Mukhang doktora Emilio Vega. Lawyer po sana. Bakit po? Law graduate ba kayo? Nag-aaral po ng law. Nag-aaral po. Ayan, tama-tama. At least hindi pala reseta yung nasa likod nyo, kundi libro. Libro po. Thank you. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Maya payabak po. Kaya ko nga Gas ang 2x2.
Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Balita. Meron daw patutugtugin si Het nakakita ng Sige nga. Sige nga, Het. In your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! Yo! There's something weird, and it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters! Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Naglipa na ang mga papaya soups. Napansin nyo ba mga girls and guys? Ay, masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja. 2x2. 2x2. Ay, binabati natin si Kuya Angel. Kuya Angel. Kong Angel Palmones. Kung kayo po ay walang lakad, walang anumang importanteng gagawin bukas, si Kuya Angel po ay nangungumbida para yan. sa kanyang ika-69 na kaarawan. 69 pa lang pala si Kong Angel. Oo, 69 pa lang. Ito po isang pananghalian. Pananghalian po bukas sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Ayan. Kong Angel, happy birthday. Ito po gaganapin dyan sa Saint Monique Ballet. Ang layo. Ang layo. Kong Angel. Sa binangonan pa ba to? Ang layo naman. Hindi. Parang ayaw mo magpakain ah. Para namang at saka KKB, kanya-kanyang baon. Ano naman ang klaseng imbitasyon Ang to? sagot lang daw niya ay magandang tanawin. Happy birthday po, Kong Angel. Salamat po sa inyong ipinauso na gala dyan na namimigay ng pera. Ay, nako, yun na. Namimigay ng pera. Namimigay ng kwarta. Ayan. Wala kayong ibang dapat gawin kundi lakasan lang ang inyong mga radyo at telebisyon kung meron kayong telebisyon na pinapanooran o kaya naman ang inyong mga cellphone para po kayo ay lumigaya ngayong umagang ito. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baja. Narito na ang ulo ng ating mga paunahing balita. Senado in-archive ang impeachment case laban kay VP Sara. Senator Soto at Senator Rodante Marcoleta nagkasagutan sa impeachment debate. VP, walang ideya kung nasaan na ngayon si VP Sara. Higit 1 milyong pisong halaga ng monitoring equipment ng PHIVOLCS sa Tarlac ninakaw. Nawawalang negosyante sa Batangas natagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan sa lalawigan ng Quezon. At isang police major arestado, kinasuhan matapos molestyahin ang isang kadete sa PNPA. Nako. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. bago lang tayo magbalita, mamigay muna tayo ng pera.
May nanalo na. May nanalo na. At siya nga pala, doon sa yung mga nag-aantabay ng mini component ng 2x2 kumbadjero. Yes, dahil ang 2x2 ay 22 anyos na. Paparating na po yung shipment natin ng ating supply. Grabe, baka harangin ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ay, wag naman sana, Commissioner. Huwag niyo nang haharangin yung shipment na yun. Para tuloy-tuloy itong ating pamimigay ng mini component ng 2x2. Ayan. Eto na. Sherwin Alfaro, go, go, go! 22 anyos na ang 2x2. Ang 2x2 ay tuloy na. Yan bang kasama mo na yun eh. Tuloy na. Kayo ho ba ay tuloy na? Yes, sir. Kaya Sherwin, ituloy mo na yan. Ito na nga sa ating malakas promo. Dahil na-chepo natin at nahuli natin aktong nakikinig at nanonood sa kanyang kulay blue cellphone. Naka 2x2. Pangalan mo, kuya? Mr. Antonio Principe ng Galas, Quezon City, Barangay San Peminyo. Dahil palagi daw kayo nag-cellphone pag umaga. Opo. Sino paborito nyo nga panoorin pag umaga? Ladeyan Lacalma, Palma Orspot, at ang magkatanding po si Anthony Taberna at Jerry Baha. So, para balita, pagwagwaga. Yun. Sa Jerry Baha, pag may balita po, pagwagwaga. Pati singer, kabisado. Wala ba silang Pagwagwagan. Wala ba silang AM radio? Talagang cellphone ang ginagamit na ngayon, ano? Wala po. Dito lang po sa YouTube. Sa YouTube, talaga. Everyday po ako na listener po ng DCR. Ay, salamat po. Ay, salamat. Dapat talagang radyo, no? Po. Pero at least maganda na napapanood nyo rin at nakikita nyo yung mga pogi na tandem ng 2x2. Yes, sir. Opo. Mas maganda po mga mga mungkahi po nila sa mga empleyado ng gobyerno, kung ano yung sistema na dapat ituwid na kasi po naguguluhan din yung iba eh. Ano yung sa sistema po na kagaya ng PDP impeachment po na. Ayan, diba? Pati siya nagugulahan na rin sa mga pinapaluhan. Talaga. Sa dami nang nangyayari sa ating bansa. Yan, yung importante daw yung paghimay nyo doon sa mga opinion na tungkol doon sa impeachment na ginawa ng mga senador kahapon na pinaliwanag nila yung kanilang boto. Yan, dahil paborito mo, sino paborito mo? Anthony Taberna po at Jerry Baha. Ito meron kang 1,000 pesos ibibigay sa ni EA Medialdea. Ayan. Hindi, yes. Sino yan? Yan, si Executive Secretary Medialdea. Ay, nanonood sa atin si ES. Si Bimbong. Maraming salamat sa aming programa. Kaya pala, yan na lang pala pinagkakaabalahan ngayon. Nagkakaabutan dyan. Galing sa dahig. Nakaabot ng 1,000 ngayong umaga. At syempre, meron pa kasama yung DZRH grocery na imbag na bigas. Meron pang t-shirt at DZRH umbrella. Ano masasabi po ninyo? At malaking tulong po yung mga ilan po ng DZRH sa mga kagaya po na ako po yung napili na nabiyayaan ngayong umaga. Dahil po ako always po ng listener po ng DCRS. Yehey! Sila Dilma Palma at Palmores at magkatanding po Anthony Taberna at Jerry Baha. Yehey! Maraming salamat. Parang AI na si Mr. Principe. May linya pa nga ito ng DWIC. Kanina anong linya mo ng DWIC? DWIC na tampol so karaing nga ng mamayang Pilipino. Tingnan mo nga naman yan. Si EA. Ano masasabi ni EA Medialdea? EA, ano nga masasabi mo sa winner natin ngayong umaga?
maswerte ka, boy. Parang magpasalamat ka, maswerte ka. Swerte ka talaga. Buti na lang, kaibigan mo si Sherwin, kung hindi. Parang gano'n ang dating. Kung hindi, may kalalagyan ka sa ating. Ayos. So, kung nais mo na ng 1,000 pesos sa akin tumutong sa Diesel 8, baka kayo na susunod dating winner sa Diesel H Mala Cash Promo. Sa ngalan po ng ating kasama, Executive Secretary Media Aldea. Ako naman Aris number 6. Sorry Battle para Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Uy, naalala nyo pa ba si Attorney Ernesto Francisco? Popular yan. Popular kapag ka po napag-uusapan ng impeachment, especially yung 1-year bar rule, ay laging nababanggit ang Francisco versus, mamaya po makakausap natin siya. Nakikita ko na sa Zoom, hindi pa rin nagbabago itsura eh. Ito pong mamang ito ay hindi pwedeng hindi makilala, lalo na ng mga abogado. Abangan po nyo at makakausap po natin siya. Oras po natin, 7:22 ng umaga. This time check is muna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Nagdesisyon ang Senado na i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Umabot din sa halos 5 oras ang debate ng mga senador bago nabuo ang botong 19-4 at 1. Sa gitna ito ng paghihintay sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Samantala, nilinaw ni Senator Alan Peter Cayetano na magkaiba ang ibig sabihin ng to table at ng to archive sa konteksto ng impeachment complaint. Ibig sabihin anya ng to archive ay patay na. At kapag nagdesisyon ng Supreme Court na ituloy ang impeachment complaint ay pwedeng buhayin, habang ang to table naman ay isang tabi o buhay pa, pero kapag nagdesisyon ng Korte Suprema ay pwedeng patayin ang kaso. Aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Ngayon, kung talagang may ginawa siyang masama, edi impeach pero sa tamang paraan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala eh. Ang daming mas importanteng issue, pero nakapako tayo sa issue. Senator Alan Peter Cayetano. Inalaga ni Senate Minority Leader Tito Soto ang motion ni Senator Rodante Marcoleta na i-dismiss sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tuwa si John nung narinig yun, pwede na palang mag-table sa Senado. I-table muna o isang tabi ang nasabing motion na i-dismiss ang impeachment complaint. Paliwanag ng Senador, bagamat immediately executory ang desisyon ng Korte Suprema, pwede pa naman itong mabaligtad. Hindi pa rin umano ito pinal at may nakabinbin pang motion ang Kamara. Giit ng mambabatas. Dismiss after that, Mr. President. Thank you. Ang tinig ni Senator Tito Soto. Alas 7:32 ng umaga. Kausapin po natin ang tao, yung totoong tao sa landmark decision na Francisco versus House of Representatives. Ito po yung desisyon ng Korte Suprema noong 2003. 22 anyos na rin pala to. Kaya parang pala, 2 por 2, 22 anyos na. Yung pong Attorney Ernesto Francisco dun sa kasong yon ay makakausap po natin. Attorney Francisco, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Yeah, magandang umaga, Katunying, Ka Jerry. Apo. Kumusta po, Attorney? Okay naman.
Oo. Maraming salamat. Hindi kayo nagbabago nung mga panahong madalas pa kayong lumitaw sa mga telebisyon at mga interview. Ganyan-ganyan na itsura nyo nun, attorney. Ano sikreto? Sikreto ng mga gwapo. Sikreto lang yun. Ayaw i-share. Hindi, ito si Attorney Ernesto Francisco. Very popular to. Kasi naalala ko, attorney, no, pwede niyo po akong i-correct kung mali. No? Naalala ko, nasa isang malaking law firm po kayo. Mula sa isang malaking law firm ay solo practice po kayo, no? Tapos yung mga malalaking mga kaso, naalala ko, attorney, meron kayong i-file na TRO petition sa Supreme Court dati tungkol sa tollway diyan sa papuntang Cavite, yung naalala niyo yung pay tollway. Siya yun. Sa Coastal Road. Coastal Road at saka ibang tollways. Ibang tollways. Napaka-aktibo ni Attorney Francisco. Ako naman napakasipag kong reporter na maliit. Papayat-payat na reporter. Lagi ko po kayong na-cover nun. Kaya tanda po namin kayo. Attorney, tama na ang background. Diretsuhin nga po natin. Yung po bang desisyon ng Korte Suprema, sa inyong tingin, ito po ba isang tamang desisyon o desisyon na lihis sa nararapat? Ilang beses ko nang nabasa itong desisyon na ito. Talagang pinag-aralan ko dahil nga sa Francisco versus House of Representatives. At ako ay kumbinsido bilang isang abogado na tama ang desisyon na ito. Bago pa man nagdebate sa Senado, sa mga interviews ko, sinasabi ko na tama ito. Walang mali. Maring sa motion for reconsideration, may bahagya lang na dapat ilinaw pa. Pero tama ito. At yan din ang dapat malaman ng karamihan. Ang lagi po na ginagamit na referensya ng mga bumabaterya sa desisyon ng Korte Suprema ay ito nga po mismong Francisco versus House of Representatives tungkol sa 1-year bar rule. Kayo nga po magpaliwanag nun, ano ba yung desisyon ng Korte Suprema 22 years ago tungkol sa 1-year bar? Kailan nagsisimula yun? Sinasabi doon na pag ang isang mamamayan ay nagsampa ng isang impeachment complaint at inendorso ito ng isang miyembro ng Kamara, ay yung 1-year bar magsisimula pagka-file ng impeachment complaint at pag-refer nito sa Committee on Justice. Ganun lang kasimple. Now, itong Francisco ruling nasa House Rules on Impeachment Proceeding. Nung inilabas siya noong 2003, dahil question ko nga yung House Rules noon, Rules on Impeachment Proceedings, dineclare yun na unconstitutional ng Supreme Court. At ang ginawa kaagad ng House of Representatives, tumalima sila, sumunod, at yung Francisco ruling isinama nila sa House sa kanilang Rules on Impeachment. Kaya pag binasa niyo yung Rules on Impeachment, nandun mismo sa footnote, nakalagay doon Francisco versus House of Representatives. Ang pagkakamali lang ng House of Representatives ngayon ay mismong House Rules Impeachment nila, hindi nila sinunod. Bakit nyo po sinabi yun? Na nangyari. Bakit nyo sinabing ang House mismo ay hindi niya sinunod yung sarili niyang rules na nakaangkla sa Supreme Court decision? Unang-una, at ito ay gusto kong malaman ng mga mamamayan na tulad ko. Napakahalaga para sa isang mamamayan na makapagsampa ka ng impeachment complaint. At oras na inendorso yan ng isang miyembro ng Kamara, ang ibig sabihin niyan ay maayos yung impeachment complaint. Hindi ito sham complaint na sinasabi. Now, para sa aking magsasampa, isang mamamayan, gusto ko na pag sinampa ko ito sa House, tulad ng sinabi ng saligang batas, kailangang aksyonan kaagad ito ng House of Representatives. Walang sino man, kahit yung House mismo o House Speaker o Secretary General ng House, ay may karapatan na upuan ito.
ito ang nangyari dito sa mga naunang 3 impeachment complaints. Inupuan nila, hindi nila inaksyonan, at yan ay isang malaking paglabag, hindi lamang sa saligang batas, kundi sa House Rules on Impeachment na kung saan naroon yung Francisco ruling. So yung hindi po nila pag-aksyon doon sa unang 3, yun yung tinutukoy ninyong paglabag sa sariling rules ng House? Yes, at yun ay isang grave abuse of discretion, abuso ng pagpapasya na sa saligang batas din natin sa ating Constitution ay sinasabi na maaring suriin ng Korte Suprema. At yun ang ginawa, tinignan ng Korte Suprema kung ano yung nangyari at sinabi na may grave abuse of discretion at unconstitutional ito. Yung Supreme Court walang pinapanigan. Ang tinignan lamang kung ano yung sitwasyon at kung ano yung saligang batas at ano yung dapat gawin ng House of Representatives. So yung pong impeachment complaints na pinadong mamamayan noong December 2024, 3 yun eh. Kung di ako nagkakamali, December 2, December 4, at December 19. 19. Yung tatlo na yun, ang sinasabi nyo, ayon sa konstitusyon, dapat agad-agad. May mga araw na binabanggit ng konstitusyon, dapat agad-agad na dinesisyonan ng Secretary General, ipinasa sa Office of the Speaker at inirefer naman sa nararapat na komite. Justice Committee. Walang discretion. Wala po bang discretion ang Secretary General at ang Speaker of the House doon? Walang discretion yung Secretary General, kundi tingnan lang kung yung impeachment complaint ay pinirmahan ng isang mamamayan at inindorso, pinanumpaan ng isang mamamayan at inindorso ng isang miyembro ng Kamara. At dapat kaagad i-refer niya yun sa Speaker para maisama ito ng Committee on Rules sa Order of Business. Meron silang hindi 10 araw 19 na araw mula nung December 2 na yung House ay nagse-session. Pwede nilang ginawa yun nung December 3 o December 4. Napakahaba, pero hindi nila ginawa yan hanggang may nasampa ng December 4, December 19. At sa huling sandali, nung meron na silang impeachment complaint that was filed by at least 1/3 of the members of the House, saka pa lamang nila isinama ito sa Order of Business at inuna nila yung 4th impeachment complaint. Mali yun. Hindi dapat yun. Salungat yun sa kanilang rules. At isa pa, at ito ipalagay ko ay ililinaw ng Korte Suprema pag nagdesisyon. Hindi sa palagay ko, ako'y umaasa na ilinaw ito ng Korte Suprema pag nagdesisyon sa motion for reconsideration. Yung referral to the Committee on Justice ay hindi lamang sa pagkakataon na isang mamamayan ang nagsampa ng impeachment complaint. Kahit 1/3, kahit yung impeachment complaint ay isinampa ng 1/3 of the members of the House, dapat i-refer ito sa Committee on Justice. At yan ay nasa mismong Rules on Impeachment ng Kamara. Yan ay po ba? Rule 2, Section 2, Paragraph C. Kailangan i-refer. Bakit? Yung Committee on Justice, kailangan tingnan yung complaint, impeachment complaint, kung ito ba ay sufisyente in form and substance. Halimbawa, itong sinampa nilang 4th impeachment complaint, hindi ito hindi ito lahat papasa sa Committee on Justice kasi may mga pagkakamali. With all due respect to the House, unang-unang pagkakamali dyan, isinama nila yung mga charges nung mayor pa yung sinasaktal nilang vice presidente o nung Secretary of Education pa siya. Hindi kasama yan. Ang sinasabi ng saligang batas natin at sa interpretasyon ng Korte Suprema, pwede mong sampahan ang isang impeachable official tulad ng Vice President sa mga pagkakamali niya noong siya ay Vice President. Kaya ito ay dapat suriin ng Committee on Justice. Now, ano yung sinasabi na pag 1/3 ng members of the House nakapirma sa
impeachment complaint, ito ay dedirect sa Senate at ito na yung magiging articles of impeachment. Yun lang yun. Ibig sabihin, yung impeachment complaint, pag sinuri ng Committee on Justice at sufficient in form and substance, siguro medyo aayusin lang yung form at gagawing articles of impeachment. At yun ang ipapasa sa Senate. Pero walang sinasabi na hindi ito dapat dumaan sa Committee on Justice. So sinasabi nyo, required kahit na yung may 1/3 or may 1/3 na pirma ng mga mambabatas, kailangan pa rin dumaan sa Committee on Justice. Hindi po ba if I remember correctly, hindi ba yung impeachment ni Erap complaint laban kay Erap diniretso na rin sa Senado yun nang walang Committee on Justice? Kaya nga sinabi ko, ako'y umaasa na itong puntong ito ay dapat medyo busisihin pa ng Korte Suprema at masali dun sa pagre-resolve sa motion for reconsideration because we have to address this. Hawak ko yung, kahit yung House, naniniwala sila dito eh. Hawak ko yung rules on impeachment. Nakalagay dito, mode of initiating impeachment. Impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice of yung sinampa ng isang mamamayan, sinampa ng isang miyembro ng Kamara, and third, paragraph C, a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House. Kasi dapat suriin kung pwede bang, kung may pagkakamali ba, halimbawa, verified ba ng lahat na nagsampa nito, o sinasabi din sa Saligang Batas, hindi lahat na akusasyon ay pwedeng isama sa impeachment complaint. Nakalahad doon, 6 lamang na pwedeng isama: betrayal of public trust, high crimes, graft and corruption, etc. 6 lang. Pag hindi ganon, tulad nitong 4th impeachment complaint na maraming isinama na hindi kasama doon, ay hindi dapat isama sa articles of impeachment. Opo. Last na lang na point sa akin. Yung impeachment complaints 1, 2, and 3, ayos naman na yun . Ano nakikita nyong dahilan? Bakit hindi pa yun ang isinampa o inaksyonan ng House of Representatives at nag-intay pa ng 4th complaint? With all due respect, sadyang iniwasan ng House of Representatives yung mahabang hearing. Dahil pag susuriin natin yung impeachment complaint, yung nauna na final sa December 2, napakahaba, 24 charges. At yun, again, may pagkakamali, isinama na lahat doon. Hindi lamang yung mga akusasyon sa Vice President while she was Vice President. Isinama doon pati nga yung mga bank accounts ng mga kamag-anak, extrajudicial killings that took place when she was mayor of Davao City. Napakarami isinama, 24 charges. At yung House, meron lamang 19 days na in session sila from December 3. Hindi matatapos. Okay. Kaya iniwasan, kaya pumasok doon yung bad faith. Bad faith dahil hindi sa sinunod ng House yung Francisco ruling. Iniwasan nila yung Francisco ruling. Hindi nila sinunod yung Francisco ruling, hindi nila sinunod yung sarili nilang rules on impeachment of proceeding. Nilabag nila yung Saligang Batas. Yun ang katotohanan dito. Attorney, ang sinasabi niyo po ba ay ang Supreme Court ngayon na bumoto, ilan yun? 13-0, ay hindi nagbago o hindi nila iniba ang Francisco ruling ng Supreme Court noon tungkol sa impeachment? Hindi ba lumihis? Hindi ba lumihis ngayon? Nilinaw lang nila. Kahit nga yung sinasabing new rules. No, yung new rules hindi ito bago Nilinaw lang, inilatag lang nila kung ano ang dapat gawin. Saka kahit sa rules on impeachment ng House, nakalagay dun sa dulo Yung rules of court ay nag-a-apply. Yung rules of court yan ang ginagamit sa lahat ng husgado. Lagi yan, bawat rule may complaint,
may notice and hearing. No, hindi nawawala yung notice of hearing. By analogy, ito na lang sasabihin ko. Kung ikaw ay isang mamamayan, sinampahan ka sa piskalya, hindi ka binigyan ng reklamo nung nagsampa. Hindi ka binigyan ng pagkakataon na sumagot. Biglang isinampa sa husgado at magkakaroon na ng trial. Ano ang sasabihin mo? Diba? Na-violate yung constitutional right mo to due process. Ganyan ang nangyari dito. At yan ang iminasto lamang at inilinaw ng ating Supreme Court. So ito, regardless kung si VP Sara ito o kung sino mang impeachable official, your stand will still remain. Yes. And I'm not hindi ito para kay VP Sara, no? I'm personally involved dito dahil ito ay nagsimula sa sarili kong impeachment complaint in 2001. Binago ng House yung rules. Kaya nung mag-file kami ng second impeachment complaint na bar yan. Kaya nung ginamit nila yung House rules in 2003, tumakbo kaagad ako sa Korte Suprema at sinabi ko na dapat i-declare unconstitutional yung rules na yon dahil alam ko binago nila yon to bar a second impeachment complaint. Okay. Pahabol pala, yung archiving na ginawa ng Senado, anong take nyo doon? Yung archiving, simple lang yan para yung inilagay sa storage, no? Pag nagdesisyon halimbawa lang, nagdesisyon ng Supreme Court na nagkamali pala sila, dapat magtuloy-tuloy, bubuhayin yon. Revival ang tawag nun. So walang dinismiss, isinantabi lang muna. Ayun. Walang masama yun. Tama yun. Attorney Ernesto Francisco, sir, maraming salamat po at it's good to see you and hear you again. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Magandang umaga po. Si Attorney Ernesto Francisco ng landmark decision na Francisco versus House of Representatives. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. This time check is Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Ay, Tatay Bonnie Aporo, magandang morning. Oy, birthday pala ni Yusek Robert Bernardo ngayon. Happy birthday, Yusek Robert Bernardo. Yusek Robert Bernardo. At baka po, baka meron kayong mga impormasyon na nalalaman tungkol kay Vice President Sara Duterte kung nasaan man siya. Bakit? Hindi daw po alam ng Office of the Vice President kung nasaan ang Vice President. Ganon? Hindi ba joke tong balita na to, Yuel? Nagbibiro lang kayo, ha? O VP, hindi alam kung asan ang VP. OVP. Nabago na yung OMG. Pambirang pati. So, baka dapat na kayo magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now, available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na! Uy, Kuyang Jotel Viray, magandang morning. Kuyang Boy Gonzales, standby lang kay Damdaming Bayan dahil 800 pamilya pala ang apektado ng sunog dyan sa Road 10 sa Tondo. Pambila. Kuyang Boy Gonzales, ikaw na muna ang bahala. Standby lang. At hinihintay ka na ni Lakay Deo Macalma at saka ni Miss Elaine Apit. Si Kachek Talay, andyan na naman sa Region 9 kasama si RD Regional Director General Eli Mata. Matindi. Sabi daw po ng Pangulong Bongbong Marcos, may sapat na pondo ang pamahalaan para sa priority projects ng administrasyon basta't
Basta't walang katiwalian. Ayun. Mr. President, Mr. President, alam nyo na, alam na this. Alam na this kung bakit maraming nagrereklamo na kulang sa pondo dahil kayo alam nyo mismo na may katiwalian. So alam niya, alam ng Pangulo, Mr. President. Alam nyo na. Dotale, alam nyo na, alam na this. Alam na this. Kayo na rin ang mismong dapat na umaksyon at kumilos dyan. At kapag hindi natanggal yung mga katiwalian, kayo na. Kayo na po ang sisisihin doon, Mr. President. Ayun na, Mr. President. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Long after the thrill of living is gone, to walk on. This time